Okay, maayong gabi kaninyo nga kanunay nga nagasubaybay nining atong live streaming mahitungod sa atong mga panimbahon ug panagtigom ug may akong among mga kalipay nga wala gid kamo magpalayo, wala gid kamo malimot sa pagpadayon nga magasunod sa tanan nga mga paagi mahitungod sa atong pagpangalagad ug pagkinabuhi. Kumusta kamo diha labi na katong sa lagyo nga dapit? Kumusta mo? O karon kay gabi man ron din sa Pilipinas og dito sa laing nasod, murag buntag gid karon no. Siguro sila si Brother Randy Tayag ug si Kokoy Tayag. Siguro nagasubaybay sila ug dili lamang sila kundi daghan pa nga mga nagasubaybay nato karong gabi. Okay, gabi sa Pilipinas apan buntag na diha, adlaw na diha sa lain nga lugar. Og may ako mga panghinaot nga dili gid kamo mapulan sa pagpatalinghog tungod kay daghan pang mga Bisaya nga nangandoy nga makadungog sa mga mensahe nga mga Binisaya sama nako. Okay, so karong karong gabi dinhi ako magasugod sa libro sa Juan. Praise the Lord. 1 John chapter 2 verse 15. Okay, so ang pulong sa Ginoo nagahisgot sa mga butang sa mga bahandi ni ining kalibutana. Okay, unsay giingon sa 1 Juan 2:15, ingon siya ayaw higugmaa ang mga butang sa kalibutan. Okay, so akong i-scan usa ang akong Biblia sa 1 John chapter 2. Nag-ingon siya din do not love the world or anything in the world. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisan unsang mga butang ni ini. Kaya nag-ingon siya, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ang gugma sa atong amahan, wala diha kaniya. For everything in the world, kaya ang tanang mga butang sa kalibutan, the cravings of the sinful man, ang mga pangayilibgon sa usa ka tawo nga makasala, the lust of his eyes, pangibog sa mga mata, and the boasting of what he has. Ingon siya kining pagpasigarbo sa mga butang na kaniya, and thus comes not from the Father. Wala kuno kini magasukad sa atong langit ng amahan, kundili nagaingon siya but from the world, gikan kini sa kalibutan. Busa mga igsoon ipadayon nako ang pulong sa Ginoo, nagaingon siya the world and its desire, ang kalibutan ug ang tanan niya mga pangandoy, nagayon siya pass away, but the man who does the will of God lives forever. Ang Dios magapanalangin siyang pulong karong gabi. So mga igsoon, dinhi akong gihisgutan ang atong tema mahitungod sa mga pasidaan, the warning of all richest people who live in this world. Okay, dili ko moingon nga tanang dato kay daghang mga adunahan, literal nga adunahan, mga kwartahan, dungganon, ilado sa katilingban, apan atubangan sa Dios dili ilado siya. Okay, so dinhi pasidaan lamang kini. So mauni ang bilin ni Pablo ngadto kang Timoteo. So mauni siya ang giingon diha sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ato na usab nga ablihan ang libro sa Timoteo. 1 Timothy chapter 6 verse 17, nagaingon siya dinhi, command those who are rich in this present world. Tudloi kadtong mga dato ni ining panahon na karon. Dili ni dato sa kangharian kundi dato sila sa ilang kahimtang. Okay, mao mang gud ni ang lisod kaayong pamalandungan nato. Muuna gani kag kadato maulahi ang Ginoo, lisod na gyud na kaayo drive-ban ba. Gawas kung kabus ka nga natawag sa Ginoo nya na dato ka, dali ra gyud nang mosabot siya. Kaya nga naman dili gyud basta-basta ang pulong sa Ginoo kamoy mo pasabot ni ining mga butanga. So dinhi nag-ingon si Pablo kang Timoteo nga ang mga dato sutihi sila, tudloi sila nga unsa kuno nga dili sila mag-arrogante. Ingon siya not to be arrogant nor to put their hope in wealth. Dili sila magpasigarbo, dili sila paburot sa ilang kaugalingon nga sila na dato. Okay, ngano ka? Tungod kay kasagaran ni ining mga dato, dili hinuon tanan ha kasagaran.
naagyod ng mga garbo or di ba mapahitason nga kinabuhi. Sumala sa giingong sa Biblia na pag pasigarbo sumala sa anaa niya. So dunay mga tao nga ingon niya na nga gusto niya nga ipasigarbo niya ang iyang kahimtang, ipakita niya kung unsa siya kabililhon o kaadunahan o kinsa siya nga ilado nga tao. Mga igsuon, dili kana mao gikinahanglan sa atong Dios. Ang gikinahanglan sa atong Dios mao nga kita madato una sa iyang gingharian. Mao nang giingon sa Mateo kapitulo 6:33. Ingon siya, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things," ingon siya, "shall be added unto you." Idugang ra kini kanimo. So dinhi gisgutan niya nga kung ikaw gani muuswag og makita ang kahmugaway, bantay gayud nga dili ka mahimong mapasigarbuhon. Okay, dunay mga bersikulo sa Biblia dinhi sama sa pananglitan sa nagaingon sa Romans chapter 12. Ingon siya, ayo paghunahuna nga mas labaw ka. Okay. So dili na to nahuna-hunaon kay ingon ang Proverbs chapter 22, ingon siya, dato og kabos managsamara. Okay, bitan-aon sa nako kadali ang proverbio. Proverbs chapter 22. Okay. Proverbs chapter 22 verse 2. Nagaingon siya dinhi, praise the Lord. The wretch, dili ingon siya. Chapter 22, Proverbio, panultihon sa binisaya kini. Panultihon kapitulo 22, versikulo 2, nagaingon siya, rich and poor have this in common. The Lord is the maker of them all. Kabos kuno og adunahan, wala kuno'y gipalabi niya. Tanan managsamara. May kamatayon o makabaton usab sa gisaad nga kinabuhi. So magpadayon ako dinhi mangigsoon. So unsa to'y giingon ni Pablo, kinahanglan nga tudluan sila nga dili sila mag-arogante. Dili sila magunahuna nga mas labaw pa. Okay, atong ablihan usa dinhi ang libro sa Roma. Okay. So mga kaigsuonan ko, ingon gayud ni ini ang dagan sa atong panahon, no? Okay, dinhi sa Romans chapter 12. Okay, verse 3. Unsa giingon sa bersikulo 3? Ang bersikulo 3 nagaingon siya, "For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourselves more highly than you ought, but rather think of yourselves with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you." So dili kita magpagarbo, dili kita pasigarbo sumala sa mga butang atong naangkon, dili nato ipahibalo, dili nato ipakita na mas labaw kita kay kanila. Praise the Lord. Hinunoa ang pulong sa Ginoo nagaingon, isipa. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa Philippians chapter 2. Okay, unsa to giingon sa Pilipos kapitulo 2? Okay. Ang libro sa Pilipos nagaingon dinhi na consider other, isipa ang uban nga mas labaw pa kay kanimo. So kung kanang mga kinabuhi maunay atong makuha mga igsuon, nindot kaayo ang dagan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Og nagtuo ko nga ang Dios mahimuot gayud ni ini. Okay, so usbon ko sa pag-ingon dinhi sa Philippians chapter 2, nagayon siya, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Isipa nga mas maayo pa, mas labaw pa ang imong isig kaingon kay kanimo. Consider other is better than you. So mao na kung mao kana ang atong pagkinabuhi mga igsoon, ang Dios mahimuot sa atong kaugalingon. Nan kay mahimuot man siya kanato, nagtuwa ko nga dili gyud ikaw pakyason ug kay ang Dios uban man kanimo panalanginan ka gayud sa Ginoo. Dili lang panalangin sa espirituhanon nga panalangin, kundi sa material nga panalangin. So padayon ako igsoon. Okay. So kining kinabuhi nato sumala sa mga butang nga gibilin ni Pablo ngadto kang Timoteo. Nidangat usab kini sa atong mga panahon karon tungod kay ang bahandi nining kalibutana delikado, dunay gahom nga maoy magbuot diha sa iyang kaugalingon. Okay, lisod kaayo kining bahandianon nga tao nga wala pa sa Ginoo tungod kay ang bahandi niya maunay mugunit niya kung asa siya unsa iyang buhaton. Mabuhat na niya sumala sa mga butang nga iyang pagabuhaton.
Kaysa usa ka taong kabos nga ni uswag siya, Kristohanon tungod sa Ginoo, gipauswag siya, makamao siya nga mudumala sa mga butang nga iyang nahuptan, kahibalo siya. So ingon ni ana mga igsoon. So ang ikaduha, dinhi makita nato dinhi na dili gayud sila musalig. Okay. Ingon si Pablo, tudloi sila. Teach them not to trust in the uncertainty of riches or wealth. Tudluan na to sila, nga dili sila musalig ni ining mga butang nga mga walay klaro ug lumalabay lamang. Ang pagkadato, ang pagkabahandianon. Okay, so dinhi, makita nato nga ang usa ka tawo nga nakaangkon na gani nining gitawag mga material nga mga blessings. Unsay sulti sa Ginoo sumala sa akong giingon kaganihang buntag, pagkalisod sa taong dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Tinuod na, nganong lisod man ang pagsulod niya. Tungod kay guduna nay gahom sa iyahang bahandi nga maoy magbuot kaniya o mugunit kaniya. Okay. Samantala ang usa ka taong kabos kun maoy muuswag, praise the Lord, siya ang magbuot sa mga butang ug bahandi nga nadawat niya gikan sa Ginoo. Gawas pa, ilhon niya nga ang mga butang iyang naangkon dili sa iya, kundi ilhon niya nga gikan sa Dios ang tanan. Apan ang mga dato nga wala pay Ginoo, ilhon gyud nila nga sila ug dili pa tungod nila, dili sila maingon ni ana ug dili pa tungod nila, dili sila makaangkon ni ana mga butanga. So tungod kay sila mga maayog abilidad na ingon sila ni ana. Ni anang paagiha dili malipay ang Dios mga igsoon. Nagaingon ang Biblia na isipa. Praise the Lord. Tanang mga butang walay ato kundili ang tanang mga butang gikan gayud sa labaw makagagahom nga mao ang atong Dios. So unsa kuno to, dili kita mag-arugante unya ayaw salig sa mga butang nga dili kini mo'y mudunar og lumalabay lamang kini. Okay, so mao ni ang giingon ni Pablo kang Timoteo na suguan gayud sila nga dili gayud sila mulaom ni anang mga bahandi. Kay bantayanan man gud kay kun walay pulong nga moabli kanila, praise the Lord, wala gyoy mugiya sa ilang kinabuhi. So bintaha gyud na naay pulong kay ngano matudluan, magiyahan ka pa kung unsaon nimo ang pagkinabuhi. Okay, so ang ikatulo, salig. Trust in God. Okay. Kining pulong nga giingon paglaom, mao kining giingon, hope is to fix and set one's heart and life upon God. So God is actually exist. He is living and He is the only person who possesses every good and perfect gift. Therefore, He alone can give us the good and perfect gift. Okay, He's necessary for this life. Is necessary for this life. So dinhi mga igsoon makita nato na diha ra gayud kita sa Dios musalig. Gawa sa atong Dios wala nay lain pa. Okay, amen. Okay, so balik ko nako sa Mark chapter 10. Dinhi sa libro sa Marcos kapitulo 10. Dunay mga pipila ka mga butang nga mahinungdanon kaayo nga makutlo og makatunan nato ngano nga ang Dios nagaauhag sa taong dato nga ipabaligya niya ang mga butang nga naa niya. Okay, ipabaligya ang mga butang nga naa niya. Okay, dinhi makita nato dinhi unsa ni. Okay. Mark chapter 10. Dinhi ako magasugod sa verse 17. As Jesus started on His way, a man ran up to Him and fell on his knees before Him. Good teacher, ingon siya, maayong magtutudlo, he asked, what must I do to inherit eternal life? Nalipay gyud ang Ginoo niya na kay kining tawhana na adi ay pasiyay reserba sa kasing-kasing nga mapahiluna gyud niya ang Dios. So nangutana siya, unsa iyang buhaton aron maangkon niya ang everlasting life or eternal life. Tungod kay wala na may makulang kaniya. Ang tanan ana-anak kaniya. So kining mga paagiha, kining mga pasahia, mao ni giingon very very interesting. Okay, usa ka maayong paagi kini nga masabtan nato ang mga
butang nga angayan nga muabli sa atong salabutan. Okay, so dinhi nalipay ang Ginoo. Og dinhi miingon ang Ginoo sa verse 18, "Why do you call me good?" Jesus answered, "Nganong imo man kong tawgon maayo?" Ingon si Jesus, "No one is good except God alone." So diha makita nato unsa ba di ay pagka mapahiubsanon ang kinabuhi nga gipakita sa Ginoo, no? Siya walay maayo, gawas sa Dios lamang. So mismo siya nga Dios nga nagpuyo siya sa lawas nun nga tao, nagpuyo siya sa tao nga pagkinabuhi ingon nga tao. Wala gani niya giangkon. Ingon siya, "Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone." So sa verse 19, iyang gipasabot diha, nahibalo ka ba sa kasuguan? Okay, so mo ni, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, honor your father and mother. So pagkadungog sa tao nga dato, niingon siya, magtutudlo, niingon siya, "All this I have kept since when I was a boy." Sa diha nga bata pa siya, kas nakabalo na siya niini. So sa verse 21, nagaingon ang pulong sa Ginoo, Jesus look at him and love him. Nitanaw ang Ginoo og naluoy siya. Sa dihang naluoy siya, gitudluan niya ang taong dato sa mga butang nga gikinahanglan sa tao. Praise the Lord. So nindot paminahon ka nagingon, mga butang nga gikinahanglan sa tao. Apan inon ta na lang unta kay ngano dili man tanan mosagop sa pulong sa Ginoo. Nahinomdom ko ni Marta ug ni Maria. Okay, unsa to isulti ni Marta ug ni Maria? Niingon gani si Marta, niingon si Jesus kang Marta, "Marta, usa lang ang gikinahanglan sa tao, ug karon nakuha na sa imong igsuon nga si Maria." Okay, tungod kay giingon nakuha na, dili na gayud kana mawala pa diha kaniya. So mauna ingon si Jesus kang Marta, "Marta, ngano nagkapuliki ka?" Okay. Ingon siya, "Ngano nagkapuliki ka?" Usa lang ang gikinahanglan sa tao, ug karon nakuha si migsuon nga si Maria. Okay, so salamat kaayo ni anang mga pulonga. So balik ta. Naluoy ang Ginoo kaniya ug tungod sa kaluoy gihatagan siya tubag nga makatabang kaniya. Okay, niingon ang Ginoo, "One thing you lack." Gihatagan siya higayon nga mahibalo siya unsay buhaton niya aron maangko niya ang giingon eternal life. Mga igsuon, mag-unsa man ang bahandi, bisan pa maangko nimo ang tibuok kalibutan, mo na giingon sa Biblia. Okay, Matthew chapter 16. Mag-unsa man kung maangko nimo ang tibuok kalibutan, apan mapildi ang imong kalag. Kay ang tao aduna gayoy espiritu og kalag. Sa diha nga moabot na ang panahon, kay ang tao magka-deteriorate. Mo na magka-deteriorate ang tao. Okay. What is man? Unsa ba diya ang tao? Ang tao, paingon sa kamatayon. Okay, amen. What is man? Man is dying. Dying. Gikan sa pagkabata, paingon sa pagkabatanon, paingon sa pagkahamtong, o paingon sa pagkatigulang dying. Man is dying. So mauna mga igsuon. So naluoy ang Ginoo sa taong batanon nga dato. Yun siya nga usa ka butang ang gikinahanglan nimo. Usa lang ka butang. He said, ingon siya, "Go, sell everything you have and give it to the poor." Ibaligya ang imong katigayunan ug ang mga halin ni ana panghatag sa kabos, and you will have treasure in heaven. Ug unya makaangkon kag bahandi diha sa gingharian sa langit. Ug humaniya na, "Come and follow me." Praise the Lord. Hallelujah. Balik ko nako si Solomon kung padatuay lang dili basta-basta ang pagkadato usab ni Solomon. Okay, dili basta-basta ang pagkadato niya. Tiaw mo, ang reyna sa Sheba ming bisita kang Haring Solomon ug nagdalag sa kabarko nga bulawan. So dili basta-basta na. Okay, so dili basta-basta
unsa ka grabe ang pagbubo sa grasya sa panalangin diha kang Solomon. Ug tungod ni ana diha sa kinabuhi ni Solomon, bisan og daghan na siyang mga bahandi, bulawan, ang iyang kinasuluran wala pagihapoy katagbawan. Mausab karon daghang mga taong adunahan pero walay katagbawan. Bisan daghan na siya og salapi, bahandi, mga butang ug uban pa. Nagkinahanglan lang gihapon siya. Walay katagbawan ang iyang pangandoy. Kanunay nagapangandoy. Laktod nga pagkasulti, wala siya mahibalo nga ang iyang kaugalingon gilimbungan siya. Ang iyang kaugalingon naglimbong siya ang kaugalingon. Praise the Lord. Mao na nga si Haring Solomon nagmahay siya. Sa diha nga miabot na ang panahon nga daw mo arag birahon na si Solomon diha sa kamatayon. Morag nagdagan na ang iyang kinabuhi ingon nga sumasalop nga adlaw. Dito nagkapamalandong si Haring Solomon. Nagaingon siya, gikaligot-gutan ko ang kinabuhi. Ingon siya, I hate life. Nganong gikaligot-gutan man niya ang kinabuhi. Tungod kay nakita ni Solomon nga ang tanan niyang mga gipangandoy o tanan niyang mga hinaguan, nakita niya nga walay pulos ang tanan. Okay, so din sa Ecclesiastes Kapitulo 2, usbon ko sa pagbasa, 17, ning-ingon din ang Ecclesiastes nga sinulat ni Haring Solomon, ningon siya, so I hate life. Ingon siya, nasilag ako. Niining kinabuhi. Gikasilagan ko kining kinabuhi. I hate life because the work that is done under the sun was grievous to me. Ingon siyang tanang buhat gikan sa akong mga kamot, nakapasubo kini kanako, nakapabugat, grievous to me. All of it is meaningless. Tanan nakong paningkamot, ingon siya, wala gyud pulos. Igo lamang ako naghakop og hangin at chasing after the wind. I hate all the things. Ingon siya sa verse 18, gikasilagan ko ang tanang mga butang nga akong nahimo. I had toiled for under the sun because I must leave them to the one who comes after me. Tungod kay walay butang nga muuban kanako sa akong kamatayon, igabilin ko ra kini ni adtong tao nga mosunod kanako. Maunay subo palandungon. Nga kung ang imong panulundon ng hingapin, ng hinubra, maora na'y mga butang nga mahimong awayan sa nahibilin. Daghan ang nagpatay sa mga kabilin. Daghan ang nangadaot sa ilang relasyon tungod sa kabilin. Gani dito sa Luke chapter 12 man siguro to, niingon siya magtutudlo, pwede ba ikaw ang muuban nako unya, ikaw ang magpataliwala kay wala ako bahini sa akong igsuon. Okay, ngano wala man siya bahini? Kay ang tao dalo, selfish. Ang tao corrupt. Praise the Lord. Okay, so dinhi sa Luke chapter 12. Makita na to dinhi. Nag-ingon siya dinhi, praise the Lord. Okay. Someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Wala gyud siya bahini. So, kining mga kabilin di ay nga atong ibilin sa atong mga kaliwat, praise the Lord. Maayo lang kung naay Ginoo ng mga kaliwat nimo. Kay makamao sila nga muangay-angay. Pero kadtong walay Ginoo, kadtong hakog og kinabuhi, hakog og kinaiya, na diha magsugod ang kasamok sa mga kabilin. Diha magsugod ang dili maayong relasyon. Ang pag-inawayay, dinumtanay tungod sa mga kabilin nga wala siya mabahini. Pero kung ikaw sa katao nga iya sa Dios, mabahinan ka man ug madili ka man bahinan, malipayo ng imong kasing-kasing. Kay nga naman, dili kining kalibutana maoy atong kabilin. Naay kabilin nga giandam sa Ginoo kanato. Kining gipangandoy sa taong dato, the rich young man, kining giingon eternal life. Mao ni ang atong panulundon. Sa diha nga madawat nimo si Kristo ingon nga imong manluluwas, kining eternal life mao ni panulundon sa tanan nga magtotoo. Kabili ni ug ang muhimo muhatag niini dili tao, Dios. Praise the Lord. Ilabi na niini atong panahon karon.
Daghan pang mga tao nga hakog ang ilang kinabuhi. Dili sila maghuna-huna para sa uban, kundili ang iyang gihuna-huna siya lang sa iyang kaugalingon. Okay, mao nga si Solomon nagmahay siya. Iyon siya dinhi, okay, iyon siya, and who knows whether he will be a wise or a fool. Iyon siya, nag-uul ako. Kaysa akong mga butang og bahandi nga akong kabilin, basin ang mabinlan nako dili kasaligan. Ingon siya full. Basi mabinlan nako hakog. Maayo lang kun dili hakog kay makiangayon siya ug mabahin alang sa nagkinahanglan. Okay, yet he will have control. Ingon siya, kung dautan man ang muhawod niini, kung dautan man ang makapanunod sa iyang kabilin, ingon siya, siya ang mo-control over all the work into which I have poured my effort and skill under the sun. Siya ang mo-control sa mga butang ug bahandi nga wala gayud niya hague. Nga akong gihaguan. Ug miingon si Solomon, this is too meaningless. This too is meaningless. So my heart began to despair. Hallelujah. Despair. Saan ang despair? Mora giluod. Milingiw si Solomon sa iyang naong. Nagmahay siya. Iyon siya, so my heart began to despair over all my toilsome. Tanan nakong nabuhat. Iyon siya, mora giluod ako. Nagmahay ako. Iyon siya, so my heart began to despair over all my toilsome labor under the sun. For a man may do his work with wisdom, knowledge, and skill. Kay kining mga butanga, mahimo gayud kini pinagi sa kaalam kay siya. Gihatagan man siya kaalam sa Ginoo. Gihatagan siya wisdom, knowledge, unya skill. Kung ato lang sundon ang mga kaalam nga naa ni Solomon, dili basta-basta. Praise the Lord, mga pangalan sa mga kahoy, tanom, ug uban pa. Gani makahimo siya sa mga hayop sa pag-train. Unsaon niya, bisan isda, matrain niya. Bisan unsang hayupa, matrain. Sugo sa iyang kahibalo ug kaalam. Nya skill, maayo siya sa tanan nga mga paagi sa panggubatan, panginabuhi. Unsa pa diya? Unsa mga butang nga pagabuhaton, skill. Iyon siya, nagiluod siya. Iyon siya dinhi, praise the Lord. So my heart began to despair over all my toilsome labor under the sun. For a man may do his work with wisdom, knowledge, and skill, and then he must leave all he owns to someone who has not worked for it. Okay? So ibilin ran niya sa usa ka tawo nga binla niya. Wa siya masayod, ingon siya kasaligan ba kini o dili ba? So dinhi nadaot ang iyang panguna-una. So makita nato kamong naa sa kahamugaway karon. Panahon na maghinulsol kita. Mangayo kitag pasaylo sa Ginoo. Kay kanang mga butang nga imong gihuptan karon, dili na maoy kasiguruhan nga muluwas kanimo. Sa pag-abot sa panahon diin laglagon ang tanan. Bisan gani salapi, praise the Lord, sa Ezekiel chapter 9 man siguro to, na bisan ang mga bulawan ug salapi ipanglabay na. So dili ta angay maguol, kamong walay bahandi kaayo, dili ta maangay maguol kay dili kana maoy atong panulundon. Ang atong panulundon mao ang atong Dios. Ang iyang gisaad mao ang kinabuhing walay katapusan. Ang panulundon sa tao mao ang iyang kaluwasan. Katong gisgutan ako gaganiha, ang grasya sa Dios nagdalag kaluwasan. So maunay panulundon sa tao. Ingon ang Ginoo kang Marta, nganong nagkapuliki ka? Usa lang ang gikinahanglan sa tao. Og karon anaa sa imong gisuon, nakuha sa imong gisuon, og diha kaniya dili nagayod kana mawala pa. Busa karon ikaw na minaw igsuon, ikaw nakadungog karon mga igsuon. Praise the Lord. Angay kang magpasalamat tungod kay naangkon nimo ang mga butang nga angay nimong tinguhaon nga gikinahanglan gayud kini nga maabot nimo gikan sa Ginoo. So dinhi sa Lucas kapitulo 10 niingon si Ginoo Hesus, Marta, Marta, the Lord answer,
You are worried and upset about many things. Ngano nagkapuliki ka? Ngano nabalaka ka? Okay. Kung imong una-unahon kini si Marta nang halagad pud ni siya sa Ginoo. Gani niingon siya dinhi sa verse 40, but Martha was distracted by all the preparation. Nag-prepare di ay siya sa iyang mga bisita. Kaya niya mga bisita mao si Jesus, ang Ginoong Kristo ug ang mga tinun-an ni Kristo. Mo niya mga bisita so nag-prepare siya. Iyo tuon ni ining iyang preparasyon na distract siya kay wala siya tabangi sa igsoon nga si Maria. So dinhi nag-ingon ng verse 14, Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to Jesus and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work? Wala gyud ko niya tabangi? Tell her to help me. Palihog Ginoo, inargo na siya nga patabangan ko. Mitubag ang Ginoo kaniya, Martha, Martha. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Usa lang kabutang nga gikinahanglan sa tao. O karon, Martha has chosen. Naa ni Martha napilian niya, and what is bitter and it will not be taken away from her. Maayong butang kanang nakuha niya ug dili na gayud kini mawala pa diha kaniya. So mga igsuon, amin yun kaayo ta ni ana. Importante yun ang pulong sa Dios. Kung imong nakuha kini, makaayo yun kini. Mo nigiingon sa pulong sa Mark chapter 4, siya nga nay iya, magadawat og mas labaw pa. Apan siyang walay iya, bisan ang anak kaniya, pagakwaon pagikan kaniya. So mauna dako kaayong alkanse mga igsuon. Busa kamong mga adunahan karon. Tinguha ang maudunahan usab kamo sa gingarian sa Dios. Ayaw magtuon ni anang muingon walay Ginoo na ay Dios. Dili pwede nga walay Dios, dili pwede nga mahimo kining mga panahon. Mga butang sa kalibutan, yuta, tubig. Praise the Lord. Mga milagro uban pa. Ikaw ang imong kinabuhi mismo. Praise the Lord. Gani mahadlok ang tao sa kamatayon, pero wala ka kabalo nga ini katulog nimo sa gabi namatay ka temporaryo. Mauna ang kamatayon sa diha nga nakatulog ka, nahibalo ka bang nga nakatulog ka? Wala. Kano sa ka kahibalo sa dihang makamata ka? So ang kamatayon ingon ni ana mangigsuon. Daw sama sa katulugon ang kamatayon. Praise the Lord. So angayan gid natong pamalandungan, angayan gid natong una-unahon nga ingon gayud ni ana mangigsuon. So kining bahandi ayaw gid mog palipat kay ang tanang gisulti sa Biblia walay bakak, ang tanan tinuod og matuman gayod. Okay, dinhi sa Ezekiel tan-aw na ko dinhi nga ang salapi ug ang bulawan dili na gayod magamit. Ezekiel chapter 7 di ay verse 19. They will throw their silver into the streets. You see? Moabot ang mga panahon nga dili na madawat ang kwarta. Wala na'y kwartahay. Hapit na. Ibutang na sa agtang ang imong kwarta. Ibutang sa agtang o sa tuong kamot. O ang kwarta, dili na madawat. Praise the Lord. Mo ni gingon, they will throw their silver into the streets, and their gold will be an unclean thing. Their silver and gold will not be able to save them in the day of the Lord's wrath. Wala na. So, kamong mga adunahan, niining kinabuhi kay kining mensahe tibuok kalibutan man alang ni adtong naminaw. Praise the Lord. So, alang ni adtong mga naadunahan na nga, moarag digid mo to, nala. Pag-enjoy na lang mo, hulatan na lang unya ang insaktong panahon. Paglipay na lang mo. Okay, kay alang sa mga naay Kristo karon, dili na maputol ang kalipay o ang kinabuhi magapadayo na. Amen. Praise the Lord. So ingon ni ana, so laktod nga pagasulti kini nga bersikulo sa Ezekiel chapter 7, ang mga salapi dili na gayud kana magsilbi pa. Bulawan mahimo ng dili na maayo. So dili taangay mahigugma sa mga butang niining kalibutan na. Tungod kay ang mga butang nining kalibutan mula bayra. Heaven and earth will pass away.
but the man who does the will. Ingon siya, ang tao nga nagatuman o nagabuhat sa kabubuton sa Dios, mabuhi siya sa walay katapusan. Praise God, praise the Lord. So mauna mga igsoon, kinahanglan makasabot gayud kita ni ana. So balik ako sa Marcos Kapitulo 10. Ang libro sa Marcos, nagahisgot kini. Mahitungod sa usa ka taong bahandianon. Okay, ngano usa sa mga butang nga maayo nato nga sabton kini, ngano nga ipabaligya sa Ginoo og ipanghatag kana. Okay? So lingkod mog maayo diha, pag anda mog ballpen, isuwat ninyo. Okay. Ngano nga ipabaligya sa Ginoo ang bahandi nga na niya. Okay? So unsa giingon sa Ginoo? Nag-ingon siya, one thing you lack, he said, go, sell everything you have, and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Tiaw mo na mga igsoon, nganong ipabaligya man ni Jesus ang mga butang nga niya kaniya, nga na kaniya nga maayo man na. Okay. Unang rason, ipabaligya sa Ginoo kanang bahandi nga na niya tungod kay ang pagkadato niya, nadato siya sa iyang kagalingong paningkamot. Okay. Mao nang reason number 1. Nadato siya sa iyang kagalingong abilidad. Mao na nga moingon siya, kung wala pa ko ni ini, dili mi maingon ni ani. Kung dili pagyud ko na ning kamot ug maayo, dili ko maingon ni ani, dili mi maingon ni ini. Okay. So dili din na maayo igsuon. Ang Salmo 127, versikulo 2. Gusto sa Dios nga ikaw nga nagahigugma kaniya, siya ang musangkap kanimo. Pauswagon kaniya. Praise the Lord. So mao ni, unang rason, nadato siya siyang kaugalingong abilidad. He become rich because of his own ability. So mauna, wala mahimaya ang Dios, kundili siya ang nahimaya, siya ang kaugalingon. Okay. So maunang giingon sa Lucas Kapitulo 12, niingon ang usa ka tawo diha nga dato, ingon siya, pagkabulahan mo undo. Okay. Pagkabulahan mo undo, kaundo, inomdo, pahayahay, suroy, buhata, kutob sa imong mahimo nga magmalipayon ka. Apan unsay giingon sa Ginoo, oy buang, karong gabi. Tiaw mo na, oy buang, karong gabi, kung kuhaon ko kanang imong kinabuhi. Okay, so amin ba mga igsoon? Sa Lucas Kapitulo 12, niingon din niya, praise the Lord. This is what I will do. Ingon siya, din he said to his own, this is what I will do. I will tear down my barns and build bigger one, and there I will store all my grains and my goods. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Dato ka na. Pahulay sa daghang katuigan. Okay. Laid up for many years. Take life easy. Pagpahayahay. Eat. Kaon. Bisan unsa. Drink. Inom. And be merry, ug pagmalipayon. Ang Dios wala matulog, ug miingon ang Ginoo, but God said to him, you fool, oy buang, this very night, karong gabi, your life will be demanded from you. Then, who will get what you have prepared for yourselves? Karong gabi, kung kuhaon ko kanang imong kinabuhi, kinsa may makapahimulos niya na. Tinuod ay zon. Praise the Lord. So, balik ko na to ang mensahe. Ayaw gyud palimbong sa mga bahandi nga naangkon nimo niining panahon. Kami dinhi sa among simbahan sa magsigi pa mi ugwali, amo gyud ning itudlo. Okay, tungod kay kaming mga pastor, paninglan mi sa Ginoo nga wala namo tudloy nga gani ang mga dato kay daghang mga mahimong membro sa simbahan na mga adunahan. Apan, unsay gihimo sa uban, na ako'y nadunggan, na istorya gyud nago siya. Iyon siya, pastor, wala na ko sa akong simbahan. Kuwasa naman ay kakaroon.
Iyon siya nag-abri kog lain, nag-pioneer kog lain. Kay kanang simbahan nga akong gidadaan kaniadto, iyon siya lisod kaayo. Sila ang magbuot sa pastor. Ingko mao ba? Na kung maunang istoryaha, dili gyud lisod ang kaluwasan diha. Iyon siya tinuod na pastor. Dili ko gusto nga mapaninglan sa Dios. Kay kung muwali ko og mga sala, praise the Lord, mo reklamo ug muangal man dayon sila. Ug dili sila makaangay sa akong iwali, ila dayon kong petisyonan, palagputon ko sa simbahan. So karon nagpioneering ako. Ingon ko tinuod na kitang mga pastor trabaho nato na nga motudlo, mubadlong kanila. Mao to akong gibasa ganiya sa Tito, to encourage them and to rebuke with all authority. So mao nay trabaho nato. Dili nato bibibihon uhap-uhapon kay mga dato na sila. Basin mawala sa atong simbahan. Dili. Nagtuo sila na kung mawala ang ilang membro na dato, praise the Lord, wala na sila kapaingnan. Maayo man tong daghang membro nga mga dato, dili lang nila biklon aron dili aron ang ilahang gihulat nga panalangin magapadayon. Sultihan ko ikay gustuhon, dili tao membro ang nagbuhi nato namo, kundi Dios mao'y nagbuhi namo. Dili gid kami pasagdan sa Ginoo sa una pa. So daghan kog mga kasanatian mahitungod sa pagpangalaga diya sa Ginoo. Nakita na nako ni nga ang Dios gani kung mag-uban nimo wala gyud makulang nimo. Amen. So balikon nako. Mauning nahitabo sa taong dato the rich young man. Mao ni ang unang rason nganong ay pabaligya tungod kay wala mahimuot ang Ginoo sa iyang pagkadato. Dili siya ang mabayaw niini, kundi siya mismo ang iyang kaugalingon, mao'y magbayaw sa iyang kaugalingon. Ikaduha. Okay. Ikaduha, nganong ipabaligya sa Ginoo ang iyang mga bahandi, tungod kay ang naglingkod sa iyang bahandi, garbo, pride. Matthew chapter 23 verse 12. Kung ikaw magpataas, ingon ang pulong sino, ikaw usab iyang ipaubos. Pride. Mauna nga ipabaligya niya kanang bahandi niya. Tungod kay ang iyang bahandi, gilingkuran sa dakong garbo. Muingon dayon, kung dili pa ko, dili ko maingon ni ani. Tungod sa akong paningkamot ug pagkugi, walay apil ang Dios sa iyang paninguha ug paningkamot. Mga igsoon, angay tang magmata ni ana. Mangayo ta kanunay sa atong Ginoo. Atong ipangayo iampo nato Ginoo. Nagatuktok ako sa imong kasing-kasing nga niini mga adlaw pakana kami. So maunay gusto sa Dios nga kanunay kita nga magapamarayig diha kaniya. Okay. So mauna ang ikaduha. Ang ikatulo, praise the Lord. Sa Proverbs chapter 11 verse 28, ang iyang pagsalig dili na sa Ginoo. Okay. Ang iyang pagsalig dili na sa Ginoo, kundi ang iyang pagsalig naa na sa iyang bahandi. Mao tong giingon sa 1 Timothy chapter 6:17. Nag-ingon si Pablo ngadto kang Timoteo. Timoteo, sugua sila nga dili sila mulaom ni anang mga bahandi nga lumalabay lamang. Kundi lauman nila ang Dios nga may muhatag sa tinuod nga bahandi. Okay, so mao na mga igsoon, ikatulo, ang ilang pagsalig dili sa Dios. Their trusting is not in God, but ngadto sa ilang kaugalingon. Okay. So ang ikaapat. Okay. Dinhi sa Matthew chapter 6 verse 21. Ikaapat nga rason. Ang naglingkod sa iyang kasing-kasing dili, ang naglingkod sa iyang bahandi, dili ang iyang kasing-kasing. Ang naglingkod sa iyang bahandi. Okay, dili di ay ang iyang bahandi, gilingkuran sa iyang kasing-kasing. Wala dito ang iyang kasing-kasing sa Dios. So, ingon na di ay, no? Sa Matthew, akong basahon sa makadali, Matthew chapter 6, verse 21. Okay. Gilingkuran sa iyang kasing-kasing ang iyang bahandi. Ana day nga pag-istorya. Mao na siyang ikaupat. Ang iyang kasing-kasing nagalingkod sa iyang bahandi. Wala ang iyang kasing-kasing maglingkod sa Ginoo. Okay, 21. Chapter 6, verse 21. For where your treasure is,
there your heart will be also. So dinhi mao ning ikaupat nga rason ngano nga ipabaligya sa Ginoo ang iyang mga bahandi ug ipangatag sa mga kabus tungod kay ang iyang kasing-kasing. Praise the Lord. Wala maglingkod sa trono sa Dios, kundi gilingkuran sa iyang kasing-kasing ang iyang bahandi. Mauna, ang ikalimang rason, ngano nga ipabaligya sa Ginoo ang iyang mga bahandi. Dinhi sa laing bahin sa Proverbio Kapitulo 10, 22. Okay. Makita nato dinhi na ang iyang pagkadato dili kabubuton sa Dios. So daghan di ay nga dato nga dili kabubuton sa Dios. Proverbs chapter 10 verse 22. O nindot kayo no. Proverbio Kapitulo 10 versikulo 22. Nag-ingon siya dinhi sa Proverbio Kapitulo 10 22. The blessings of the Lord brings wealth. Ang panalangin sa Ginoo makadato, and He adds no trouble to it. Wala kuno mag-uban ang mga kagulanan niini. Praise the Lord. Kining nga dato sa ilang kaugalingong paningkamot, mag-uban ang kasubaanan ni ani. Mao gani nga kung naay muhulam, mamakak na lang siya. Muhulam si nanay og kwarta. Nag-ingon siya nga, muhulam siya og kwarta. Unsay sulti? Ay, wala na gyud in taon ko'y kwarta. Mamakak na lang siya. Dili pariha sa Ginoo nga kung ang Dios mo panalangin kanimo, buan ka gayud niya. Aron makahimo ka sa pagtabang sa uban. So mauni ang plano sa Dios mga igsuon. Ang iyang pagkadato ngano ipabaligya sa Ginoo ang iyang pagkadato kay kining pagkadato niya dili kini kabubuton sa Dios. Katapusan, ikaunom. Nganong ipabaligya sa Dios ang iyang bahandi, mauni ang gipadayag sa Dios kanako. Gitudluan siya sa pagkamanggihatagon. So mauni ang giingon sa 1 Timothy chapter 6. Praise the Lord, hallelujah. Gitudluan sila. Busa kaming mga pastor, kitang mga alagad sa Ginoo, tudluan gyud nato ang mga Kristohanon, ang tanang mga masimbahon sa Ginoo nga mas mahiliwat siya sa Ginoo. Kay ang atong Dios manggihatagon kaayo siya. So kining mga liwat sa Ginoo, mga manggihatagon. O tanawa ng John chapter 3:16, for God so loved the world, He gave His only, give. So kinaiya sa Dios kining pagka-generous. Kining pagkamanggihatagon kinaiya ni. So mailan nimo ang mga liwat nga iya sa Ginoo kay mga manggihatagon. So kining tawhana dili gyud ni siya giver, dili generous. Okay. So dinhi sa 1 Timothy chapter 6 atong tan-awon usa dali balik dinhi. Nag-ingon siya dinhi, tudloi sila. Sa verse 19 sa 1 Timothy chapter 6 verse 19, in this way, iyon siya, they will lay up treasure for themselves. Ano? Dini sa verse 18. Verse 18. Command them to do good. Okay. To be rich in good deeds. Tudloi sila sa pagbuhat og maayo. Nga mahimo silang dato sa mga maayong binuhatan. And to be generous. Okay. Tudloi sila sa pagkamanggihatagon. Generous. Okay. Unwilling to share to others. Tanawa. Tudloi sila kay kining tao nga liwat sa Ginoo sa dihang makahatag siya, malipay ang iyang kasing-kasing. Pero kining tao nga dili Dios nun, kung maoy mohatag, masubo ang iyang kasing-kasing. Mag-uol siya. Magpaabot siya kung balusan ba siya. Pero ang tao nga liwat sa Ginoo, liwat ni Kristo, malipay siya sa dihang makapanghatag siya sa uban. Malipay siya. Gani na anak ko'y nadungog sa uban nga mga dato nga nahimo na gyud silang kabahin sa kasing-kasing sa Ginoo. Manghatag sila nga dili na gani mailhan. Muabot ra sa simbahan. Okay, di na mahitabo kang Pastor Mole.
matingala siya nga naay tao nga mosimba dito sa ilang simbahan sa una dito sa Bitaugan sa Davao Oriental. Unya musulti dayon muhagbong dayon sa offering dito ibutang dayon ang dakong kantidad. Makapangutana siya kinsa ka ni. Unya maghuna-huna siya wala man siya membro nga dato. Wala man siya. Makaingon ko nga kining mga tawhana mauning mga tawhana ang nakit-an nga nahigugma na gayud sa Ginoo. Kung iyon ni ana ang kasing-kasing sa usa ka taong adunahan, praise the Lord. Ang gugma sa Dios nagapuyo na diha kaniya ug nailhan siya sa 1 Corinto 8:3, but the man who love God is known by God. Ang taong nahigugma sa Ginoo is generous. Usa siya ka taong manggihatagon. Okay, so dili nato malikayan nga kami usab nga nagapangalagad sa Ginoo, makita usab namo kining mga liwat diha sa Ginoo. Ngano? Dili gyud na kalikayan. They are willing to give, willing to share to others, especially to those who are in needs. Kadtong nagkinahanglan. Praise the Lord. Andam siya, malipay siya. So dili lang kausa mahitabo dito sa simbahan ni Pastor Mole sa maayo pa siya glawas. Mo parking lang ang usa ka sakyanan. Moingon dayon na ay panalangin nga gipadala sa Ginoo ni ining simbahan na. Moabot ra gyud. Okay, so kanang mga butanga mao kana ang gustong ipabuhat sa Ginoo sa giingon darit siyang man. Pero unsa nahitabo? Wala motiwas ming talikod siya. Pag-ingon sa Ginoo, ibaligya lakaw, ibaligya ang tanan mong kabtangan ug ang tanang halin ihatag sa mga nagkinahanglan. Kabos, unya balik ka nako sunod. Kay ni anang pagiha, you will lay treasure in heaven and follow me. Tanawa ra, dili ba na maayo? So kitang mga nakasabot na niini, ang Galacia Kapitulo 6, versikulo 9, nag-ingon, let us not become weary in doing good. Dili nato ikakapoy ang pagbuhat niini. Kay dimor nga mubuhat kita niini, dimor nga nagapugas ka, dimor nga mo ani ka usab igsuon. Walay alkansi sa mga Kristohanon. Praise the Lord. So dili nako matingala ni ana kining mga Kristohano nga liwat na nga sa Ginoo, generous. Unya mailhan nimo sa ilang pagka-generous, muuswag ang ilang kahimtang. Dili na mausab. Ang libro sa Proverbio, dili na mausab. Walay bakak ang Biblia. Wala gyud bakak ang Biblia. Kung ikaw mubuhat ni aning mga butanga tungod og alang sa pagpalapnag diha sa gingharian ni Kristo, muuswag ka kay nganuman. Nakita sa Dios nga you are willing to share. You are willing. You are a generous. Praise the Lord. Nakita niya nga kasaligan, kining mga generous, kining mga willing to share, kining mga tawhana, mauning klase sa mga tao nga kasaligan. Mauning giingon sa Lucas. Kung kasaligan ka sa gamayng mga butang, kasaligan ka sa dagko. Apan kung dili ka kasaligan sa mga gagmayng butang, kinsa may musalig kanimo. So walay lain nga maghahatag, walay lain na mga mo-provide sa tao, Dios ra. Gani wala patas sa Ginoo, wala patas Kristohanong pagkinabuhi, giatima naman gani kita. Gibistihan na kita, gipakao na kita, hangtod gani abot ang panahon nga naabli ang imong salabutan ug nagkaila ka kung kinsa si Kristo sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. So, din sa Proverbs. Okay. Din sa Proverbs chapter 11. Basahon ako ni. Nag-ingon siya, one man gives freely, yet gains even more. Doon ako ni usa ka tawo nga hilabihang nagapanghatag. Nag-uswag, hinuon siya. Ingon siya, another withhold unduly, but comes poverty. Siya nga nagapugong, siya nga nagdinaginot. Hingsamot hinuon siya kalisod. Dini sa verse 25, gipalapad pagyod, no? Gipalapad pagyod. A generous man will prosper. Ang tao nga walay kukawili nga manghatag, mas mulabaw pagyod siya sa pag-uswag. He who refreshes others will himself be refreshed. Praise the Lord. Siya nga nagahatag sa uban, labaw na siya sa iyang kagalingon. Panalangin na siya. Dili na ni mausab pa. Mabalhin pa
Matud pa, mabalhin pa ang buko-buko sa kawayan, pero kining sa ara, dili na gyud ni mausab pa. Walay saad kay kining mga butanga, saad kini sa Ginoo. Praise the Lord. Saad kini. Dili kini mapakyas. Ang tanang saad iya gayud nga gibantayan. No, nasa Jeremiah, no, chapter 1. Makita nato dinhi Jeremiah chapter 1 verse 12 o dinhi sa Hosea chapter 23 verse 14. Ang Jeremiah chapter 1 verse 12, nagaingon siya, the Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Nagawatching siya, nagawatch siya, nagabantay siya. Unya sa Hosea, sa 23 verse 14, gitagsa-tagsa every word. Kung million of promises, every. Mao na giingon niya. Kung million ang iyang mga saad, every. Wala gyoy malabyan diha, every words, every promises. God will fulfill His promise. Okay. Dini sa Hosea, chapter 23, verse 14. Tan-awon usa nato ha. Mao ni ang giingon dinhi chapter 23, verse 14. Now I am about to go the way of all the earth. Ingon siya, mutaliwan na siguro ako. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God. Niingon si Josue. Ingon siya, nahibalo mo. Gani ingon siya, tanan nga iyang mga saad sa Ginoo your God give you has failed. Nga gipakyas. Ingon siya, walay saad nga gipakyas. Every promise has been fulfilled. Unsa kuno to? Every promise. Kung adunay pila ka milyon nga saad, every, matag usa. Every promise, ingon siya dinhi, has been fulfilled. Not one has failed. Walay napakyas. Walay usa nga iyang napakyas. Tanan nga iyang gisaad, praise the Lord. Tumanon gayud niya kini. So kining mga tao nga mga generous, dili lang liwat ni Kristo, kundi na-enjoy na gyud sila sa kaayo sa Ginoo. Kay ngano, unsay imong ipugas, maoy imong anihon. Okay, mao nang giingon sa Galatia 6. Iyon siya, dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo, kining giving, maayong buhat kini. Siya, dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo, kaysa insaktong panahon, atong anihon ang atong mga pinugas nga mga maayo. Amen. Anihon na to. Salamat sa Ginoo. So mga igsoon, karong gabi maorag napuga gyud maayo kining mga bersikulo ha. So kamong naminaw, praise the Lord. Karong gabi nagtuo ko nga nalipay kamo. Ug kamo usab nga nakadungog, nga bag-o pa lang nakadungog, kamong mga inunta nahimong dato nining kalibutana, pamalandungin ninyo. Kanang mga butang nga inyong naangkon, sigurado bagayod kana nga makasumpay sa imong kinabuhi. Sultihan ko kamo, daghang mga dato nga ming taliwan mibiya ning kalibutana nga bismo ang ilang bahandi wala mo sumpay sa ilang kinabuhi. Noon makatabang man, makapalit ka. Kung naa kay kwarta, kung naa kay sakit, ma-hospital ka, makabayad ka. Pero sa Ginoo, praise the Lord, dili niya ialaw ang imong kaugalingon nga ikaw magkalisod-lisod, kundi panalanginan ka. Unang panalangin nga ibubo sa Ginoo kanimo mao ang espirituhanong panalangin, spiritual blessings. Magpuyo ka nga malipayon, magpuyo ka nga adunay katagbawan or satisfaction. Magpuyo ka, bisan ang imong kahimtang dili pa maayo tan-awon, pero diha sa sunod sa imong kasing-kasing, didto magsugod ang tubod sa panalangin, nga magpuyo ka, nga painguna sa pagkahamugaway. Kay dili gusto ang Dios nga magpabilin kabos ka. So dinhi sa Old Testament, katapusang bersikulo sa Deuteronomy, okay, Deuteronomy, nagaingon dinhi, dili siya gusto nga ikaw magpabilin nga kabos. Okay, nindot yun kayo ang pulong sa Ginoo. So, dili siya gusto nga magpabilin kang kabos. Gusto niya nga ikaw
magpuyo ka nga aduna gayoy kapasidad. Okay. Sa Deuteronomy chapter 15 verse 4. Nag-ingon siya din, however, there should be no poor among you, for in the land the Lord your God is giving you to possess as your inheritance. He will richly bless you. Richly, nindot kay paminahon ka ng word, richly. God will richly bless you. Wow! Richly bless you. Nindot, no? Dili lang sa material, sa espirituhanong bahin, richly bless you. Bisan og taas ng imong edad, richly bless you. Maayong panglawas, makusganon, ligon, richly bless you. Amen. So walay laing sikreto karon. Ginoo ra. Walay laing sikreto pangalagad sa Ginoo. Maura unya kinabuhion nato ang mga butang nga iyang gitudlo kanato. Ug tungod niini dili ang uban mabulahan, ikaw ang mabulahan. God will richly bless you. Wow. Usbon ko pagbasa Deuteronomy chapter 15 verse 4. However, there should be no poor among you, for in the land the Lord your God is giving you to possess as your inheritance. Kining kahimtang nato nga naingon ta niini, Ginooy naghatag niini, dili dili sama sa diri siyang man nga nadato siya sa iyang kagalingong paningkamot. Nya ni biya pagyud siya. Igsuon karong gabi kung kinsa ikaw nga gibati kaluya, ayaw ganag buhata. Padayon nga matinud-anon, padayon diha sa Ginoo. You must grow kagyud igsoon. Paminaw kanunay. I encourage you tonight that continue to live in Him. Padayon sa pagpakiguban diha kang Kristo. Okay. So dinhi padayon nako dinhi, ingon siya dinhi, He will richly bless you if only you fully obey the Lord your God and are careful to follow all these commands I am giving you today. For the Lord your God will bless you as He has promised, and you will lend to many nations but will borrow from none. Oh, wow, praise the Lord. Umbot pasabot dihana, walay makulang na nimo. Ang uban maghuna-huna nga ikaw, maingon na sila nga, ano man na si Kuan nga dato lagi na siya. Okay, wala ko madato sa akong kaugalingong paningkamot. Gipanalanginan ta, diha sa membro sa simbahan, una, mga membro padatoon sa Ginoo. Kaming pastor, mao'y mo pakaon, aron mo tambok ang ilang kalag. Sa dihang mo tambok, muuswag ang ilang pagkinabuhi. Kay unahon sa Dios pagpadato ang espirituhanong bahin sa kinabuhi. Sa dihang mudato ng espirituhanong bahin sa kinabuhi, musabay, muuban, praise the Lord, manubo ra ng grasya. Matingala ka nga nag-ayo ang imong mga paningkamot, nag-ayo ang imong trabaho, naanay daghang mga promosyon, pero pagbantay sa promosyon, ayaw ilingi sa wala, ayaw ilingi sa tuo. Kay kining promosyon og dili ka makabantay ni ana, usa ka na nga makapahulog diha kanimo. Kung unsa mang mga promosyon nga nadawat nimo, padayon sa Ginoo, padayon sa pulong sa Dios, kay naapay mas labaw nga promosyon ni ana. Praise the Lord. Amen. Amen mga igsoon. Busa karong gabi, akong gitapos kining mga mensahe mahitungod sa pagpasidaan sa mga taong adunahan. Dili ko moingon tanang adunahan kay daghang mga adunahan karon nga nakamauna, nakasabot na. Mga adunahan nga mga tao nga mga generous. Mga taong adunahan nga ang ilang makasing-kasing naana kanunay sa Ginoo. Okay. So daghan pang mga adunahan nga gitawag sa Ginoo aron mapalapnag ug mapadako pagayod ang gingharian diha ni Kristo. So nagtuo ko nga nasabtan ninyo og tapuson nato kini sa mga pagampo. Ginoo, salamat sa mga pulo nga ilang nabati karon. Mga pulo nga nagapasidaan kanamo nga dili kami magpasulabi sa mga paningkamot diin magapahilayo hinuon kanamo sa Ginoo. Hinunoa paninguhaon namo nga makakaplag kami sa espirituhanong bahandi.
nga mao ang imong pulong nga amo kining madunggan ug matipigan sulod sa among makasing-kasing busa. Panalangini ang tanan nga nagasudong karong gabi niining among live streaming. Salamat Lord na ikaw magapanangin kanila, ilabi na niadto mga lagyong dapit niining kalibutan nga naabtan siya niining mga mensahe Ginoo nga dili gayud siya malimot tungod kay ikaw ang Dios nga nagahatag og kahigayunan nga makaabot ang mga mensahe sa mga panalangin kanila. Ug salamat Ginoo sa imong pulong sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen og amen.